Alright, isang pagbati muli ang ipinapaabot sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ito ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenal, bumabati sa inyo at inyong mapapanood ngayon ang programang Heal Thy Lifestyle. Of course, hindi po ako nag-iisa sapagkat sa programang ito ay kapartner natin ang ating minamahal na Health Director. Walang iba kundi si Pastor XP Figalan. Pastor, bati kayo. Hello everyone. Magandang umaga sa ating pong lahat, sa ating mga taga-subaybay, inigiliw ng mga tagapakinig. Muli po, narito ang inyong lingkod kasama ang aking partner, Pastor Jomel Arsenal, para muling talakayin ang napakahalagang pag-uusap na may kinalaman po sa ating pong mabuting kalusugan na mayroon pong paksang Heal Thy Lifestyle. Ayan. Thank you, Pastor. And of course, nakikiusap tayo sa lahat ng ating mga viewers. Pakishare po nitong ating programa dahil ang ating pag-uusapan ay patungkol sa pangkalusugan. Kaya ito ay napapanahon na ating matatalakay. Kaya mga binamahal, samahan ninyo kami sa ilang minutong pag-aaral natin para ating maalaman ang mahalagang bagay para tayo maging masigla, maging malusog sa ating pamumuhay. Ano po? At samantalang, of course, huwag niyo kalimutang i-share ito, mga minamahal, sa inyong mga friends, sa ating mga lokal na iglesia para share. Kaya nga, Yes, sharing is caring. Pastor, opo. Correct. Sharing is loving and sharing is supporting. Ayan. We support to each other. Ano po? At samantalang kayo nagsishare, tayo dudulog sa Panginoon sa magitan ng ating pambungad na panalangin. Hilingan natin si Pastor XP. Okay, tayo po ay manalangin. Amang banal at Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord. Muli po, isang napakagandang tagpo ang oras na ito upang aming muling talakayin ang napakahalagang paksa na may kinalaman sa mabuting pamumuhay at mabuting kalusugan. Ang presensya po ninyo ay inyong ipagkaloob at sa pamagitan ng banal na Espiritu ay buksan ang aming puso at isipan, matuto kami ng higit sa lahat at mapangalagaan namin ang katawang ito na inyong ipinagkaloob sa amin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen at amen. Mga minamahal, nasa episode 2 na tayo ng ating Heal Thy Lifestyle. Kaya inyong makikita sa ating background sa likod, may napakaganda, no? At ang ating paksa ngayon sa episode 2 natin o sa ating paksa ngayong umaga ay Fit to Lead. Aba, napakaganda, no? Talagang sa paksa pa lang, abay, mapapawaw ka na. Wow. Yes, brother. Apo, at Pastor, bakit ang napili mo ay Fit to Lead? At marami naman pwedeng paksa na ito. Pero yun to kasing paksa na ito nakakamangha. Kumbaga, makakuha ng attention. Bakit ito yung napili? Ano bang meron sa paksang ito na pwede nating ma-share sa ating mga kapatid? Okay, sige, Pastor. Pero bago po yun, ay gusto ko munang i-promote, Pastor, ang isang magandang aklat na ito. Ang title po ay Kalusugan at Kagalingan. Wow! Dito po ay makikita po natin at mababasa natin ang sikreto na magbabago ng iyong buhay bilang isang nilikha. Ipakita mo doon, Pastor. Okay, so ito po, itong aklat na ito. Ito po ay free, kung gusto ninyo, ay di kayo po ay magbigay lang ng inyong pahatid na mensahe dito po sa aming page at makakarating po sa inyo itong aklat na ito. At ang pangalawa, Pastor, ay parang nabanggit mo na i-promote mo na itong Journey to Maturity. Ayan, so maganda rin pong aklat ito. At ang last po na mga kapatid ay itong My Journey to Recovery naman. Aba, halos magkatunog. Yes po. Itong isa ay Journey to Maturity. Ito namang isa ay Journey to Recovery. Aba, so maganda pong mga babasahin at mga aklat ito sapagkat makakatulong ito ng malaki. Ayan. Okay, doon sa tanong na una ay sino ang dapat manguna sa malusog na pamumuhay? Yes. Kung tatanungin natin, Pastor, sino nga ba? Oo nga, Yung bakit? bang nagdalubhasa sa medisina? Yung may mariking kinalaman sa ating Departamento ng Kalusugan?
At sino ba talaga? Alam niyo, Pastor, bago ko sagutin ang diretsahan ito, nung ako'y makarating dito sa ating tanggapan at tinawagan na pangunahan ang ating health department, ano po, talagang medyo atubili ako. Bakit, Pastor? Sapagkat hindi naman ako medical doctor. Opo. Kasi kalimitan pagka sa health ang focus kagad sa medical doctor. Kaya ako'y nagpapasalamat sa dati kong supervisor, si Doc Lalin Alpanoso. Sabi niya, Pastor, ikaw pala ay guidance and counselor. Hindi ka pala Master of Public Health. So, pwede bang mag-upgrade ka at pumunta ka sa Adventist University of the Philippines para i-upgrade mong sarili mo at magdagdag ka ng iyong kakakayanan para pangsiwaan ng health department. Kaya pumunta ako doon sa health department at ng Adventist University of the Philippines at nag-inquire tayo ano po ba ang pwede kong magawa para baka mag-upgrade. So sinabihan ako doon, nakita yung aking mga papel doon, mga dokumento ko. Sabi niya, meron ka na palang Master of Guidance in Counseling. Ano po? Pero sabi niya, para mas maganda, hindi ka na kumuha ng Master of Public Health, diretso mo na Doctor of Public Health. So yun po. Pero paano ko para makukuha yon? Sabi niya, kailangan ikaw ay mag-exam. So dumaan tayo sa masusing examination doon sa Department of Health, sa ating health department sa UP. Yes, opo. And we praise God naman, Pastor, sapagkat ako'y nabiyayaan na pumasa doon sa requirements. Kaya instead na Master of Public Health, ako po ay pinahintulutan na mag-enroll ng Doctor of Public Health. Wow. Which is hanggang ngayon, Pastor, hindi ko pa natapos. Di ba? Ang importante, at least na-upgrade ang inyong lingkod. At yun nga, tinitingnan ko na mahalaga talaga ang manguna dito sa malusog na pamuhay, yung health and lifestyle na ito. Kaya ngayon, though hindi naman ako nakatapos doon, pero nag-offer naman ang ating Adventist Medical Center ng programa ng lifestyle medicine or intervention program. Kaya sa tulong nila, dito sa Manila yan? Yes, sa Manila. At ako na may nakatanggap ng sertipiko na may kinalaman sa lifestyle is medicine. At of course, sa UP, nagtuloy-tuloy din. Nagkaroon din naman doon ng crash course na tinatawag na Life Coach Certificate ay tumanggap din tayo mula sa Adventist University. Para at least, Pastor, kumbaga, tama rin na may tama yung ating sarili dahil ikaw mangunguna Hindi madali ang mga siwa nito at magturo nito, lalo na sa, hindi lang kasi itong health and lifestyle ang ating pinangasiwaan na ituro, kundi sa kabuuan ay mas malawak po kasi ang ibig sabihin. Ngayon, Pastor, ang sinasabi nating bakit ang napili natin ay healthy lifestyle ngayon at fit to lead. Yes. Actually, Pastor, binigyan ko ito ng acronym. Maganda. At yung acronym na FIT. Yung fit to lead, merong acronym. Binilagyan ko ng para mas lalong madali nating makuha at maintindihan. Sino ba talaga ang nakarapat dapat na manguna dito sa pagbibigay ng karunungan sa mabuting kalusugan o sa healthy lifestyle. Una, letter F is faith. Wow, ang ganda. So tayo po'y naniniwala para sa ating mga taga-subaybay at mga taga-pakinig. Bagaman iba-iba tayo ang relihiyon ng ating mga sinasamba o paraan ng pagsamba sa iisang Diyos. Pero lahat tayo may pananampalataya. Especially dito sa Asian country, tayo sa Pilipinas ang isa sa talagang tinatawag na Christian country. Christian country, yes. At malimit talaga na tayo ay naniniwala na ang una sa lahat, dapat meron kang faith o pananampalataya. Correct. Kasi ang pananampalataya ay nangangahulugan na ito'y pagtitiwala o trust na isa-isang pagkakataon na kailangan mo talagang tanggapin ng buo yung iyong katotohanan tinanggap. At yung letter I ay integrity. Ano bang integridad natin, Pastor? Pag tinanong ka, ano bang ating integridad? Sa ating pagkatao. So mahalaga po yan. Kasi kung wala kang integrity, hindi ka pa pagkakatuwa. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka karapat-dapat magbigay ng mga opinion sa isang bagay na mahalaga. Kasi tinitingnan din yung integrity. Yes, correct. At ang pangatlo, yung letter T ay tenacious. Tenacious. Pag sinabing tenacious, parang
Hindi siya masyadong common, pero magandang... Para maganda pakinggan eh. Oho, oo. Nung tininin ko sa salin ng Tagalog, matiyaga pala yan. Aba, ganon? O matiyaga. Aba, malalim lang, ha? Oo. Kailangan ito sa isang leader, sa isang nangunguna, Opo. na talagang matiyaga. Yan, At sinasabi pa nga dito na itong tawag natin, tenacious na ito ay ito yung matiyaga na may kakayahan para magkaroon ka ng matatag at matiyaga at hindi ka susuko. Yun daw ang palang ibig sabihin ng tinatawag natin. Kasi pag wala kang tiyaga, ay, mabilis kang bumigay. Yes, mabilis kang bigay. sumuko. Oo. Okay, kaya yun po yung acronym ng FIT. At pagdating naman, Pastor, doon sa ating tinatawag na lead, Yan, oo. ito yung tinatawag nating pangunguna. Yes. Nilagyan natin yan ng una ay loyal. Yan, maganda. ha? Loyalty. Oho. Pag sinabi nating loyalty, ito ay pagkamatapat sa loob mo. Sa pagiging tapat, ay dapat magkakaroon ka ng pagmamahal sa isang bagay para ipakita mo ang suporta. Yan. Kaya kapag ikaw ay nag-promote at nagbigay ng isang mahalagang usapin tungkol sa ikabubuti ng lahat, dapat ikaw ay loyal din doon. Ayan. Especially tayo, Pastor. Dapat lang talaga maging loyal. Yes. Kasi narito tayo sa ating Institusyon. paglilingkod sa institusyon, Opo. ay dapat makakitaan Ng katapatan. katapatan. At ang sino man sa atin, anuman ang kalagayan natin, saan man tayo nagtatrabaho, nag-work, Yes. anumang institution meron tayo, Opo. dapat tayo ay maging tapat sa pagkano. Dapat ay Yes. gumagawa heartily ang sinasabi nga Yes, nila. Oo. yes po. Biblical yan, Pastor eh. Biblical din yan. Whatever you do it heartily. Oo. Yan. Ibig sabihin ay gawin mo ng buong puso. Ayan. Okay. Laging ka connect yan doon sa tapat eh. Kasi pagka hindi ka tapat sa iyong ginagawa, hindi magiging success. Yes, Opo, tama. magiging successful. Oh, Opo. kahit yung letter E ha, effective. Sa leadership. Aba, maganda. Oo. Dapat ikaw ay effective. Kaya nga, binanggit ko sa iyo, para ako'y maging effective din naman sa pagtuturo nito Opo. at ang mga nangunguna dito, ay ba, kailangan mong mag-upgrade ka rin talaga. Yeah, oo. I-upgrade mo rin ang iyong sarili. Yes, yung mga para kaalaman. maging effective ka. Opo. Matuto ka ng maraming kaalaman Correct. sa isang bagay na iyong pinanghawakan o Amen. tinuturo. Opo. Ayun po. Kaya ito ay nagmumula sa salitang Ingles, ang tawag dito ay effective o effect. Ibig sabihin ay resulta. Wow. May magandang resulta Oho. na magiging kaganapan doon sa ating pangangasiwa. Oo. Kaya And- pala, sige, Pastor. Pastor, yung pagka-effective ang leader, magiging productive. Yeah, no. yun na, exactly, Pastor. Opo. Na magiging productive ka sapagkat maayos eh. Yes. Epektibo ang pangunguna, produktibo ang resulta. Yeah. Okay, and in Opo. letter A, Opo. tinatawag Sa- natin itong adaptable. Ulitin natin sa lead, sige. nandoon yung loyal. Loyal. And then effective. Effective. Sa A, and then adaptable. Adaptable. Ayan. Oh, yun. Bakit adaptable, Pastor? Yes, ang adaptable, ang tunay na meaning nito at kahulugan ay madaling umangkop sa isang bagay na kanyang gagawin. O Ayun. lugar, halimbawa yung mga lugar. Mabilis siyang bumagay. Kaya isang empleyado, kung ikay manggagawa, Opo. abay, hindi ka mabagal na gagawin yun sapagkat doon pa lang, kung actually nga, yung iba, bago pa dumating doon sa trabaho, mayroon ng understanding. Idea, yes. May idea na siya. Opo. Kaya mabilis siyang matuto, ang ibig sabihin. Flexible siya at saka teachable. Correct Oh, yan, ang teachable. At kung ano yung merong lugar na pangkaraniwang ginagawa muna nila, so kailangan mo nang ipakita mo rin na kailangan mo rin, kaya mo rin Yes. na gawin ng kanila. Pero siyempre, wag sa compromise, kapag compromise naman, doon tayo, iba namang usapan yon. Correct. Ibang Oo. usapan yon. Kaya ang ibig sabihin, Pastor, ng adaptable talaga, ay ito'y pagtanggap sa isang lugar na madali mong gawin. Yes. Na Opo. hindi ka nangangamba na ito ay hindi ka magiging successful o Yeah. tagumpay sa bahaging yan. Opo, And then opo. yung letter D, ito ang maganda, Pastor. Sapagkat ang letter D, ito na dito na nakikita at maituturing natin na ikaw talagang karapat-dapat sapagkat ikaw disiplinadong tao. Ayun. Discipline. Correct. Maganda ha, discipline. Kaya, kaya doon sa lead na yon, yung pilakang D ay discipline. Ano pa ang talagang lalim na kahulugan ng disiplina? Sa ayon sa mga expert. At tinignan ko rin, kanya-kanyang paliwanag yan. Sa dictionary. Aha. Ay, ito yung nakuhang punto ko, Pastor, Sige, sa Pastor. disiplina. Opo.
Disiplina isang kakayahang kontrolin ang sarili. Yan. Diba, Pastor? So discipline is self-control. Correct, Yes. correct. Kaya nabanggit na rin natin nung nakaraan yan. Pero ngayon, sapagkat gusto nating i-build yung talagang pangangasiwa, Opo. ikaw pala'y tao kaya mong disiplinahin ang sarili mo upang sundin ang tama kahit walang nanonood. Yung, ang ganda. Ibig sabihin, Hindi pa partner, kitang tao. hindi pa kitang tao. Yes, Pastor. Kaya akala nyo, disiplina kasi nandyan. Oo. Pero pag wala, alam mo, maraming mga usaping ganyan eh. Pagka wala na yung nangunguna sa kanila. Sabi, pag walang pusa, naglalaro daga. Kaya Pastor, Opo. yan ang malungkot na bahagi. Kaya itong disiplina, ang isa pa ay pagpipigil sa sarili na nakukuha sa pamagitan ng pag-atas at sundin ang mga lutintunin ng batas. Ayun. Ang ganda talaga, Pastor. No? Pag disiplinado ka, wala kang nalalabag na anuman eh. Correct. Kaya nga ay tayo ito ang ipinakikita natin. Bakit nga ito ang ating ikinabit ngayon sa pagkarunungan natin na may kinalaman sa mabuting pamumuhay o healthy lifestyle. Ayun. Yan, so, napakaganda. So, ulitin natin mga gilig Yes, ko, mga taga-subaybay, ha? Yung Para hindi malimutan. Opo, parang sa fit to lead, para hindi nyo malimutan, yung F ay faith, and then yung I ay integrity, and yung letter T ay tenacious. Ang ganda na Maganda na mga meaning, Pastor, ano? Sa fit yun, ha? Kaya dapat fit na fit tayo. Fit. Yes. Talaga Kaya na. dapat ang foundation ay faith kasi sa F. Yes. And then sa lead ay nandoon yung una, dapat maging loyal. And then pagka loyal ka, effective ka. Correct. At pag effective, nandoon maging productive ka doon sa pagiging effective mo. Adaptable ka. Yes. Kaya mong sundan. Yan. At para maging effective, maging adaptable tayo, and then disiplinado. Yeah. Ang ganda. Ganda, Pastor. Talagang sa tingin ko, mayroon agad na take home ang ating mga taga-pasubaybay. Kahit tapusin na natin. Pwede na tayo patapos sapagkat naibigay na natin yung adaptable, Pastor. Yung fit to lead. Yes, Pastor. Yung fit to lead, yung paksa pa lang doon sa yung acronym niya, may napakaganda pala mga minamahal. Ano po? Para kay maging epektibo, produktibo, sundan mo lang maging fit to lead tayo sa mga bagay-bagay. Ano po? Galing, Pastor. So, yes, Pastor. Oo. At yung tinanong natin, kasi alam natin na mahalaga na kung sino yung dapat manguna sa malusog na pamumuhay. Ano kaya magandang inspirasyon natin sa buhay para mabuhay tayo? Kasi dapat meron tayong inspirasyon, no, na gagawin natin. Opo. At paano natin gagawin? Yes. Yung paano ba Ano ba mga nagbibigay sa atin ng inspirasyon? Para maging effective ka, para magiging productive, maging fit to lead. Ano ang magbibigay sa atin ng inspirasyon sa buhay para maging energetic lagi tayo sa mga paglilingkod? Okay. Ang pinakang mahalaga dito para tayo maging effective pastor sa ating pong kalagayan ay, of course, kailangan munang tingnan natin ang sarili natin, katulad ng ating binanggit kanina, paano ba na magiging effective ito, ay sapagkat ikaw ay laan na tumanggap ng lahat ng iyong kabutihan. Ng iyong mga pagkukulang at pagkakamali. Opo. At of course, dahil sa yung tinatawag natin, Pastor, pagbibigay ng inspirasyon, pagka ikaw ay inspired kasi sa mga bagay-bagay, una, hindi ka reklamador. Dahil inspired ka gumawa eh. Masipag, no, magiging effective. Gaya ng binanggit kayo na ay fit to lead. Yes. Oo. Ay pag-inspire ka, no, nagbibigay inspirasyon dahil sa Panginoon. Yes. Sa pamilya, di ba? Of course, hindi ka inspire pag may sakit ka. Kasi ang isang nagbibigay din sa atin ng inspirasyon para sa ating mga taga-giliw ng mga tagapakinig ay kasi tayo, you are not an accident. Ibig sabihin, ikaw at ako ay hindi aksidente. Yes. Na dumating na lang dito. Correct. Hindi nung nagkataon lang. Nagkataon lang. Kundi tayo ay talagang binigyan ng pribilehiyo ng Panginoon na mabuhay. Yes. Kaya hindi ito by chance. Yung ating hininga, hindi rin yan, correct, kumbaga dumating na basta sa atin. There's somebody na nagbigay. There's somebody that He gave us ito para tayo ay mabuhay at kaya tayo ma-inspired sapagkat nagkaroon tayo ng magandang pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Amen. No? And this is God created us. Yes. Opo. Oo. Kaya napakahalaga, no, ng inspirasyon na ito. Yes. So, kung tayo naniniwala na ang buhay ay
mahalaga, Pastor, ano po? Of course, kung nagbibigay ito ng halaga, dapat pahalagahan din natin yung malusog na pamumuhay. Opo. At Gan tagal. Oo, gaano ba ito kasaya, no? Para maging inspirasyon din tayo sa iba. Dahil hindi ka maging inspirasyon sa iba kung ikaw ay may sakit. Kung halimbawa, magle-lecture ka dyan, ba, ang ganda ng lecture niya, pero bakit Yes, yung lecture natin may sakit? Di ba? Okay. Opo. Para magkaroon ng inspirasyon ito, ay laging isipin natin na naandyan ang guide ng Panginoon para sa atin. At ito ay dapat nating ma-maintain. O, i-maintain natin. Opo. At dapat maging consistent. Ayun. Yun, maging consistent tayo. Mahalaga yung consistency, ano? Consistency, kasulad ng pinaliwanag natin kanina sa fit to lead, Oho. dapat yan maipakita na consistent. Hindi yan pagka nagkaroon ka ng suliranan at problema, Opo. titigil ka na. Kasi nadala ka doon sa mga suliranan yon. Yeah. Dapat yan ay nagko-continuous. Kaya to acquire this lifestyle program o lifestyle is medicine, Opo. it should be consistent. Yung habits mo, yan na talaga ay makikita Ayan. para ma-inspire din ang mga tao para sa iyong Ayan. makikita sa iyo. Opo. So, napakalaga pala, no, na maging magandang halimbawa. Yes, O, kasi Pastor. pagka magandang halimbawa ka, mabuting example ka, na-inspire ang iba. Yeah. Pero hindi lahat ay mapipilis mo, of course, kasi mga tao merong, alam naman, naiinggit din yung iba eh. Oo. Kaya nga, o nga. Oo. O, nainggit din. Oo. May mga, alam mo kahit na ginagawa mo yung mabuti para sa iba, ginagawa mo, you do it heartily, meron talagang parang, alam mo yun, kaya sa Bible bawal yung nainggit eh. Nainggit na sarili. Hindi maganda. Hindi maganda. Ganyan, Pero imahe. despite doon sa mga negative na mga criticism, mahalaga pa rin na matuto tayo mag-inspire sa iba. Kasi may mga iba na talagang naghahanap ng kanilang inspirasyon. O di kaya sinusundan nila kung para, ang sabi nga dito ay magandang magiging maging inspirasyon sa iba, lalo na sa malusog na pamumuhay. Yes, Kasi hindi magiging masaya ang buhay kung hindi ka malusog kahit na maraming pera. Kaya magtatanong sila doon na ano kaya ang magandang gawin natin, no, para masunod natin yung mga bagay na yon. Ano? Yes, opo. Yes, opo. At paano ang gagawin natin, Pastor, no? Yung sa mga plano natin sa buhay, Yeah, no? Opo, para posible ba itong maging matagal? Kasi ang ilan ay gusto nilang mabuhay ng mahaba. Yeah. Anong magandang gawin? Kasi namamatay ang tao, maaga pa eh. Yan. Ito, maganda rin nating ipaalam ito sa ating mga kababayan at Apo. mga kaibigan at subaybay na tayo sa mundong ito ay talagang lilipas. Walang pwedeng magsabing habang panahon ang narito. Yes, kahapon lang ay may mga patay tayong pinuntahan. Ang dami, Pastor. Halos araw-araw. Alam mo, yung isang gabi nga, actually, yung binuntahan namin, dinalaw natin doon. Opo. Ang edad 51. Ay, bata pa, no? 51. Siya ay may karamdaman. Po. Noong medyo kaya pa, partner, ay parang tinitiis-tiis pa niya. Oh. Pero nitong huli, ay kailangan talagang dalhin siya sa ospital. Dinala siya sa ospital. Opo. Check up siya, lahat ng kanyang kondisyon. At ang lumabas na resulta ay stage 4 ng cancer. Oh. At ang sabi ng doktor ay talagang hindi na ito basta-basta makakitaan ng Kumbaga, severe na siya talaga. Actually, ang mother ko ganyan din ang ayan ay may experience ni Pastor sapagkat ang aking mother ay at the age of 51 ay kinuha na rin kumbaga nabawian na rin ang buhay. Namatay na, At yan din po ay stage 4 cancer din po 'yon. Oh. Kaya nga sa tingin natin ay talagang ang ating kapaligiran ngayon ay hindi na safe, hindi madali. Paano natin gagawing ito ay tumagal? Ano po? Opo. At posibleng ang lahat ay magawa natin. Siyempre, Mas tatagal pa sana. ang best dyan talaga ay start with communication sa taas. Sa taas. Oo. Para humaba yan. Una, nagaling doon ang buhay natin eh. Yes, spend, kasi Horizontal, tapos vertical. Opo. So, spend time, yung more time, nakausap sa atin siya. Ikaw at tayo ay dapat merong malapit na communication sa Panginoon. At engaging natin na yung ating mind ay laging nare-renew ng spirit. Opo. Para kung magkagayon, Spirit of God, para kung magkagayon ay yung plano mo ay talagang magawa mo na kaya mo pang madagdagan at makiaba pa yung program na yun. Sapagkat ang purpose ng buhay natin dito
ay hindi para lang sa fulfillment na kung gusto mo, kung ano yung ilang ma-acquire. Oo nga, yung parang gusto mo lang ng sarili mo satisfaction. Satisfaction. Kaya ako gusto mabuhay, tumaba-haba, para ma-fulfill ko lang yung sarili ko. Hindi ganun eh. Opo. Of course, dito ay tinitingnan din yung fulfillment natin sa pangangasiwa, lalo na una-una sa pamilya. As in, pinag-usapan dito, individual, yung sarili muna, ikaw at ang Panginoon, tapos pamilya, Yes. and then sa community. Kasi Yes. mahalaga din yung ikaw ay nabibigyan ng pagkakataong i-inspired mo rin ang iba. Yan. Yung Oh. fulfillment. Yun, Kaya- yung pinag-usapan natin kanina. Yun eh. Yeah, Ma-inspire kaya naman. Oo. ano pa doon? Ano pa ang sunod? Sabi dito ay kumain ka ng malusog na pagkain. Yun. Oh, Yung di ba? Siyempre may plano ka, may masustansya. program ka. Yes. Ay ang pagkain mo naman, hindi naman parang katanggap-tanggap doon sa sinasabi mong hahaba yung plano at program. Correct. Oo. Oh. Ang gusto maging mahaba, ang kinakain Oo. pampaiksi. Ayan, Isang lungat. kaya nga ang advice dito, dapat mababa ang kolesterol na kain natin, yung taba, mababa din yan. At palagian daw magkaroon tayo ng regular check-up sa ating mga doktor. Oh, yun. Mahalaga pala yan. Kaya, alam mo, Pastor, kaya tayo dito sa tanggapan, sa Department of Health, gusto nating yearly yan, ha? O nga rin nga, twice a year, gagawa tayo ngayon. Kaya lang sa busy natin, nagagawa lang natin once a year. At least, sa pampisa ng taon, meron tayong tinatawag na check-up para sa ating mga manggagawa at mga workers. Para makita natin, ay fit pa ba? Fit pa ba sa field ng ating mga... Baka hindi na fit, baka fat na. Fat na. Yung nangyari. Ay, alam mo, sa tingin ko yun nga ang nangyayari minsan. Kaya may advice tayo para sa halit na fit, ay fat na. Fat na. Masyadong mataas ang kolesterol. Oh, pag tuloy-tuloy ang fat time. Kaya minsan, ito man, masabi ko sa iyo na may hawak tayong record. Yes. Talagang parang ganun ang nangyayari. Kaya Oo nga, oo. kailangan natin talaga Ayo. na ito'y tingnan. Yes, yung palang pagpa-check up, Pastor, na yearly, Yes. So, ay to monitor our health. Yes, to monitor. Alibang nagtaas yung bang kolesterol, o yung sugar, o yung kung ano BP man, mo, yung blood pressure. Yes. O, sa ating mga kaibigan din na siyempre, kung mga nasa kumpanya, ay hindi po pwedeng wala silang ganyan. Yes, opo. Dapat may regular check-up din po yun. Sa atin, Opo. ay ganun din. Ang sabi ito, ay mabuhay tayong walang worry. Ibig sabihin, yes, opo. ang mind natin ay free, sound mind, maganda ang itsura ng ating mga iniisip para ma-continuous natin yung ating program at huwag nating alalahanin daw yung future. Oho. Kasi ang Panginoon naman nandyan eh. Correct. Ang mahalaga, trumabaho ka, magplano ka, sapagkat ang sabi doon nga ay, we have nothing to fear for the future. Yes. Unless God, you forget that God that lead us Yeah. on our past history. Oo. So, yun po mahalaga. At, of course, habang naglilingkod yun, hindi talaga may iwasan yung ipagkalob natin sa iba. Yung mga programang Yan, sharing. sharing, yun po ang ating tinitingnan. Kaya, meron pa ditong binabanggit, Pastor, Sige, Pastor, partner, bakit lang? Opo. na meron tayong tinatawag na 7 health factors for longevity. Ba, ang ganda ha? Oo, 7 ito- health factors for longevity. Number one. Ano mga yun? Maganda nga sana kung makita natin sa kwan. Pero Okay lang, okay lang. kinat-ngat eh. Wala tayong may pakita, no? Opo. Itong 7 health factors for longevity, ay di siguro ililinawin natin. Yes. Number 1 po, Opo. ay sleep 7 to 8 hours. Yan, maraming biktima dyan. Tanong ka pa, Ter, Oo. nagagawa mo ba ito? Yan, minsan. Actually, may problema din ako dyan eh. Oo, sa basta- pagtulog na. Pero Yes, oo. yan ang tinitingnan nila eh. Mahalagang bagay. Sa ayon sa pag-aaral, ang isa sa dahilan kung bakit ay kaya haba at magagawa mo yung plano mo sa buhay Yes. ay sapagkat maganda ang tulog mo. 7 to 8 hours. Muntik na kumabot dyan. Muntik ka na. 6 hours sa akin. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na, Pastor. Siguro susunod. Sabi na niya. Pangalawa, Opo. no eating between meals. Aba? Ay, Partner, kamusta? Yung mga snack-snack na yan, kaya wag mo na yan. Hindi Oo. palagay ko disturban din po talaga yan. Apo, mabuti na lang dito, pag wala tayong pera, wala tayong pamili. Ang problema, partner, Oo, maraming invitation sa atin. Yun nga, oo. Ang hirap tumanggi. Kahit pumunta tayo sa patay, mag-visitation, handa, bago mag-umpisa, bago umalis, may kain eh. Hindi kayo na, nakaka-insulto Kaya pag hindi ka itong kumain. no eating between meals ay ipanalangin natin na gumanda yan sa Yes. kondisyon natin, nakaplano. Correct. Sabi, pangatlo dito,
dito, eat breakfast regularly. Ayun. Ang tanong, kumain ka na ba, partner? Yes, hanggang tanghalian ito. Ako, talaga, bago ako pumunta dito, siniguro ko na eh. Siniguro na Kasi, ibabanggitin ko ito eh. Apo. Pag tinanong, kumain na ba? Sigurado Kumain na yan. ba, sir? Kumain na ba ng breakfast? Maya pa. Regular breakfast, Breakfast, mahalaga. Opo. is yan ay nag-determine na talagang kaya mong maghapong harapin. Yes. Yun ang number one eh. Kaya kanina, Pastor, naka-live na ako ng madaling araw. 5 to 6:30. Yeah. And then naka-episode ulit kami ng 7 to 8. Marta, tamo. Pagkatapos kumain na kagad, no, para pagka sabak sa'yo, ay pag tinanong nakakain na. Kaya nga. Kasi yung eat breakfast regularly, di ba, sabi din ay, kumain ka na parang hari sa umaga. Sa umaga. Sa tanghali ay parang ano? Parang... Breakfast like a king, queen. Paggabi, like a four. like a poor. Kasi dapat, ibig sabihin nun, paggabi, dapat yung konti lang talaga ang pagkain, partner. pakunti. Kasi- para sa ating mga taga-subaybay, ganun din po. Yes. Dapat opo. sa umaga daw, eat like a king, late a queen pagka tanghali, Yes. like a queen. Pagkahapon, like a baker. Tama yan, like a baker. Opo. Yun po ang pinakamagandang bagay dyan. Kasi- Pangapat, sige, na mag-determine sa atin ng longevity, maintain proper weight. Nako. Mga kaibigan, mga taga-subaybay, kamusta ang ating timbang? Alam mo, nagka-problema tayo ng malaki nito, Pastor. Yes, Noong Pastor. nagkaroon ng pandemic. Correct. Di ba, walang lumabas. Bawal ang lumabas. Abay, kahit kami dito sa compound noon, kasi hindi kayo makalabas, parang nung pagkatapos ng pandemic ay nagtimbangan. Magbago mag-pandemic, nagtimbang. Maganda pa ang sukat at patimbang. Abay, bakit noong pagkatapos ng pandemic, na nakulong ng ilang taon yan, hindi makalabas, abay talagang bumigat. Bumigat, Pastor. Malaking problema. Ay kasi hindi makalabas at hindi masyado makapaglakad. Yeah. Kaya ginagawa ko noon, kahit na medyo hindi tayo makalabas, at least kami dito mayroong laro pa rin, mga kapatid. So, panglima, partner, ay regular exercise. Yun. Kagabi, nag-regular ka ba sa ating schedule ng physical Pagdating namin, tapos na. fitness? So tayo po, mga Na-late kami kaibigan, na dating, hindi dapat natin pagkulangin itong regular exercise natin. Sa mga ating mga old, hindi naman mga old ang katawan, pero ang isip ay bata pa. Siguro Young at heart. Yan. Young at heart. Pastor Ray, in-encourage po namin. Opo. Kahit man lang 15 to 30 minutes, Yan. kayo po'y mag-walking, Yan. maglakad kayo. Correct. Sapagkat para mabanat yung ating katawan. Of course, yung sunlight ay mahalaga yan eh. Yes, Yan, opo. kapatid. At pang-anim ay, yung wag tayong gagamit ng alcohol. Yun. Sa ating mga kaibigan, Sa katawan. sa katawan. Wag uminom. wag uminom. Pero pwede sa kamay. Siguro, Yung alcohol, panghugas sa alcohol. Oo. Pero yung alcoholic beverages. Alcohol beverage, yan ang sinasabi natin, partner. Opo. Mga- Sabihin nila, yung pati ba naman alcohol mga pang... inuming pataranta. Agwa de pataranta pa sa... Agwa di pataranta. At of course, pang-pito, no smoking. Ayun. Mga kaibigan, Opo. dito po ako na lesson ng husto sa aking mga magulang. Ganun. Kasi ang aking mother, bakit partner, nabanggit ko sa iyo, 51 years old siya namatay. Nagkaroon siya ng cancer of liver cirrhosis. And also my father is the same. Same, ganun yung cancer nila. Because Anong dahilan they ng have cause? found Anong cause? sila ay gumagamit talaga ng alak at saka ng sigarilyo. Sigarilyo. So yun po. At hindi talaga humaba ang buhay. So ito po ang ating tinitingnan. Kaya ngayon, yung 7 health factors of longevity, maganda po ito. Yan, ulitin na nga natin yung Pastor. At Sige nga, sige nga. Yung 7 health factors for longevity or longer life, mga minamahal. Yung number 1, mahalaga pala na makatulog tayo. 7 to 8. No? Bagaman minsan biktima tayo dahil sa mga Mahalaga gawain. yan. Yes, sir. Pero pag wala, talagang ganun ang tulog para makarelax at may balik ang liksi ng katawan. Yes, And then, huwag kumain ng mga between meals, no? Yeah. Sabihin ay yung mga snack na hindi naman pala nararapat. Yes, Ano po, opo. para manatiling healthy. And Palitan then, ng kung siguro, prutas. yan, fruits, pwede. Fruits Oo. yan, fruits. Uso ngayon ang yung, tawag dito, rambutan. Oh, dito, yan na. Kung sabi nga ng pag-aaral kung anong prutas meron.
At yun yung time niya. Kainin mo. Kainin mo. Yung kainin mo. O kasi hanapin mo namang wala eh. Ay, simple pag wala, huwag kang kakain. Oo. Pero rambutan ngayon, Ay, dami. dito sa San Pablo, sa Laguna, para sa ating mga kabayan, ang dami yung rambutan dito. Pumunta lang kayo at magdala ng pera. Pero mababa na ngayon, partner. Sobrang baba pa sa. Magkano? 50 na lang eh. Oh, nag-order ako nung nakaraan eh. Magkano lang? Una ay 150, sunod 80, yan 50. Oh, 50. Mababa na. Pababa na pababa. Wag nang sabing malulugi. Talagang masarap. And then eat breakfast regularly. Yes, Mahalaga, Pastor, ano? Mahalaga Para maging malusog tayo sa pagtrabaho natin sa buong maghapon. Sabi nga nito, magtira ka ng ulam sa tanghali. Nakalimutan ko, may tanghalian pa pala. Tanghalian pa ka pala. Masarap sa almusal. Yeah. And then maintain proper weight. Kaya kung itanong mo sana sa akin, sabihin ko sana, wait lang. Wait lang. Dahil Maya-maya. Titimbang pa. Titimbang pa. Ano po? So maganda din 'yon, no? Malaman natin yung ating body mass index. Ano po? Yes, Oo. And then regular exercise. Yes. Dito sa office, Pastor, mayroon tayong twice, no? Yes, Minsan thrice yan pa ay a twice week. pa nga. Thrice a week. Pag lalaro, Physical exercise natin. mayroong Inakda. social life natin, mayroon din tayong exercise. Pickleball na yun. Mayroon Volleyball, tennis, may volleyball, basketball, lahat ng ball. walking, ball. Yes, lahat ng ball. May tennis ball. Yan, no. Lahat para ang katawan natin ay ma-exercise. Yeah. Ano po? Paano kayo mga asawa natin bibihira ng mag-exercise? Aba, ay payuhan natin. Kaya kung hindi sila magkaroon ng mga larong yan, ay mag-walking sila. Yan, mag-walking. Sila, Oo. maglakad. Yan. Maganda. Opo, dahil pagka hindi nag-exercise ay alam na. Alam na. Ito na yun. And then, Bibigat. Opo. Bibigat. No use of alcohol, no? Kaya salamat sa Diyos ang ating iglesia. Wow. Hindi talaga, Pastor, tayo papainom ng alcoholic beverages sapagkat ayaw ng Panginoon magkasakit tayo. Gusto ko, Pastor, na susunod na episode din, siguro mga susunod pa, ipakita ano ba ang kahalagahan ng relihiyon at ng kalusugan. Ayun, ang ganda, Pastor. Religion. Sa pag-aaral, ay alin-alin bang mga tao, na grupo ng mga tao ang talagang ngayon ay nakikitang humaba talaga. Maganda yung, Pastor. Kaya ang paksa natin Meron sa sunod. tayong facts dyan. Health and religion. Yes. Ang ganda, ha? Pangkalusugan at pangrelihiyon. May health na, may spiritual life pa. Yes, Ayan, no po. And then pampito, no smoking. Ayan, no? Yes. Ang malungkot dito, Pastor, maraming hindi naman nag-smoke pero nagkakasakit. Dahil nandun sila sa tinatawag nating second-hand smoking. Yeah. Opo. Nalalanghap nila yung nailalabas Ayan ng na, tao. mas matindi ngayon sa study. Opo. Mas matindi ang tinatanggap na karamdaman ng second-hand smoking sa atin. Yun ang malungkot. Kaya kumari, ang ating mga ginigilo ng mga kaibigan, tagapakinig, kung ngayon ay ganyan pa rin ang ating habits, kawawa ang hindi lang kayo, kundi yung kasama nyo sa bahay. Lalo na yung mga maliliit na mga bata. Opo. Sanggol, malakas yan. Kaya doon sa Manila, Pastor, one time, meron nung kapitbahay yung aking kapatid, bagong panganak. Doon sa kanilang bahay, may dumadaan doon lang na tricycle driver na nagsisigarilyo. Yung bata bagong panganak, nalanghap, dinala sa ospital, ilang araw pa lang ipinanganak. Ang dahilan, sa usok na sigarilyo. Di ba napakadelikado? So, mahalaga, Pastor. Salamat sa Diyos. At itong 7 inyong ibinahagi dahil malaking bagay sa kanila. Yes. Pastor, ano pang pwede mo may share dyan sa ilang minuto nating natira? Opo. Kung ganito, Pastor, kung totoong naniniwala tayo na itong healthy lifestyle na ito, Pastor, at malusog na pamumuhay na ito ay bagay at maaring maganap sa buhay natin. Ano ba ang magiging inspirasyon nito Yan. sa atin ng iba na nakatingin sa atin? Ayun, maganda, no? Yun nga, ang sabi dito, Kasi mga kagwan, maraming tumitingala, palalo pagka ganun ang pinag-uusapan natin, Pastor. Anong magandang may share natin? Opo. as an individual, Yes. as an institution, as a family, as a community, mahalaga po na makita natin yung kabutihan na ibinigay ng Diyos na alagaan natin talaga ang sarili natin. Yun. At ang tinatawag ditong each person lives legacy. Yun. Ang ganda, Dapat ang bawat isa sa atin ano magandang buhay. legacy ang maiwan? Yeah, so yun ang tinitingnan natin doon. Kung talagang yan ay maipapakita natin
sa buhay mo, ako, Opo. ano bang ligasiya na may papakita mo sa mabuting pamumuhay, Yeah. malusog na pamumuhay. Correct. Oo. At yan ang ating gawain na sa tulong ng ating mahal na Panginoon, Opo. sa pamagitan ng ating mga kilos at galaw, Yes. sa pamagitan ng ating pagsasalita, mga minamahal na kaibigan, dapat maging example ito. At ang example nito ay forever live. Ayan. Ang sabi niya. Ang ganda, Forever Pastor, live. ha? Oho. Mabubuhay tayo na hindi ito nakakalimutan ng marami. Yeah. Ito ay generation to generation. Mula sa iyo, dadalo ito sa susunod na mga henerasyon at sila'y mamanatiling malusog at malakas hanggang sa dumating ang panahong tayo ay datnya ng Panginoon. Amen. At ang sabi pa dito Opo. sa ating pag-aaral ay, Opo. let everyone think seriously. Wow. Dapat siniseryoso yung mga bagay na ito. Aba, hindi ito... Hindi ba biro-biro lang, hindi biro. lang ganun. Oo. Dapat serious tayo. Bakit? Opo. Sapagkat ito ang liwanag na dapat makita sa atin. Amen. Magkipagkaseryoso tayo. Oho. Kaya pag tayo nag-akto na umpisahan at gawin ang healthy lifestyle, Yan. healthy lifestyle, Opo. see to it, you are serious. And I'm Amen. serious. Correct. Yeah, yan po ang ating tinitingnan ng mga minamahal na kapatid. At kumbaga, kung paano natin ito titingnan, kung tutuusin nga sa ating kalagayan bilang tayo ay mamamayan, ano po? Opo. Sa ayon sa survey, sa maikling panahon, Opo. ang tanong ay, ano ba ang simbolo ng tagumpay? Yun. Oo. Yan, ano ba ang simbolo ng tagumpay? The secret of success. The Maganda. Secret of Success. Alam niyo, merong isang magazine, ang title ay Success Magazine, Symbol of Success. Wow. Ito'y survey. Survey pa ito noong mga tagal-tagal na rin. Pero maganda pa rin natingnan natin yung survey nila noong 1985. Yan. Ang sabi dito, ang survey ay, yun bang, ang success ba ng isang malusog na pamumuhay ay dahil meron kang expensive na Bahay. magandang tahanan? Magandang tahanan, oo. Kumbaga, yung tagumpay ba'y nakikita doon sa magandang tahanan? Yes. Oo. O doon sa may sarili kang sasakyan, magara. Oho. O kaya ay unlimited ang pera mo. Aba, tiba-tiba. Tiba-tiba ang pera mo. O, yung mga nasa Ghost Project. Doon ba magiging success ang isang tao, isang bagay? dito Kumbaga, sa mundo, doon no? ba nasusukat? Doon ba nasusukat? Hindi po. Sangayon po sa survey, ang lumabas dito, Opo. ang pinakang mabisang symbol ay good health. Wow. Kaya doon sa 12, yan, 12 na survey nila. Nandiyan bang expensive home, luxury car, talent, unlimited money, Opo. ay ang nambirong pinakita dito. Good health. Mabuting kalusugan. Heal. Dahil lifestyle. Kasi walang kabuluhan, marami kang pera, marami sasakyan, bahay, ari-arian. Kung di ka naman malusog, sakitin ka naman. Yes. Opo. So mahalaga talaga ang kalusugan. Kaya nga, kung gusto niyo maging malusog, sundan niyo ating programang Heal Thy Lifestyle, mga minamahal. Mga gilig ko, mga taga-subaybay, wala na tayong oras. Kulang talagang mahaba pa sana, Pastor. Pero sige lang. Opo. Tutuloy By natin episode yan naman. at ating inanyayahan, ating tagapakinig na huwag po kayong mawawala sa sunod na episode natin. Yes, Pastor. Meron Ayan. tayong nakaka-excite ulit pagkasa na ating Laging exciting Yes, ang ating yes. pag-aaral. Oh, yes, dito. Pastor. Sa ating pagtatapos, mga minamahal, Pastor, tayo'y manalangin sa ating pagtatapos. Father in heaven, salamat Panginoon sa napakagandang talakayan namin ni Pastor XP. May kinalaman sa kalusugan at sa mga magagandang factors at benefits na aming natutunan, Panginoon. I pray, Lord, na ito'y naging pakinabang at pagpapala sa aming mga taga-subaybay. Upang sa ganon, ang kalusugan ay kanila ring matutunan ang pamumuhay na maging malusog ayon sa inyong standard at ayon sa inyong ninanais sa bawat isa sa amin. Patuloy na pagpalain, Panginoon, ang bawat isa, pangunahan din si Pastor XP sa kanyang pangunguna sa Health Department upang patuloy din na maging epektibo at produktibo ang kanyang departamento dito sa South Central Luzon Conference. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa amin at pag-iibig sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa lahat po ng aming mga sukit, taga-subaybay, kami nagpapasalamat sa inyo lagi pagsubaybay sa ating programa. Tayo man pre nakinabang kayo sa ating paglilingkod. Sa pangalan ng ating programang Health Thy Lifestyle, of course, kasama natin ang ating mga technician, Brother Rafa Vihay, Sister Ashley, of course, ang aming bahay sa Tilan, of course, ang aking kapartner dito sa ating programa, walang iba, Pastor XP Figalan, at ito inyong lingkod kay Cristo, Pastor Joel Sanala, nagsasabi, laging tatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. God bless you.